walang pinipiling oras at panahon ng mga kalamidad at aksidente, laging naka-alerto at nakantabay ang rescue sa anumang peligro. At sa ganitong pagkakataon, alerto ang bawat miyembro ng aming programa na makapaghatid sa inyo ng impormasyon. Isa sa pinakamalaking hamon na hinaharap ng mga segment producers ng rescue, pati ng researchers, ay yung breaking stories. Ano ba to? Ito yung biglang nangyayari na tulog kayo. So, pag may pumutok na malaking balita, mapasunog man yan, o bagyo, o lindol, kailangan ko kayong gisingin in the middle of the night para patakbuhin dun sa mga ganong pangyayari. Kasi isa sa mga responsibilidad natin bilang mamamahayag, ihatid dun sa publiko yung kung ano yung nangyayari sa paligid nila. Kumpirmado na yung isa sa mga katawan ay yung sa kay Secretary Chess Robredo. August bali yun, nung pumutok yung balita tungkol dun sa plane crash nga ni DILG Secretary Robredo. Nung time na yun, kasalukuyan pa naming nagsushoot noon para sa ibang episode. Tapos nakatanggap kami ng tawag, ang sabi, maghanda na kami kasi baka anytime, paliparin nga kami ng Masbate para i-cover yung plane crash, kung ano yung update. Kapag breaking kasi parang sa trabaho kasi natin, as journalist, lalo na sa rescue, para din tayong mga doktor on call, kumbaga hindi mo mapipili kung saan ka ipapadala para mag-cover ng rescue operation. Breaking story, tanggap mo na kung ano man yung mga iba mong schedule or appointment, pansamantala mo silang kailangan ipagpaliban. Mas mahirap kapag breaking kasi kumbaga on the spot eh. Kumbaga, kailangan alerto ka sa paghahanap ng mga taong kailangan mong i-interviewin, alerto ka sa paghahanap ng mga rescue teams na kailangan yung i-cover, alerto ka dahil yung kumbaga at the spur of that moment, hindi mo na pwedeng ibalik eh. Masabi ko na lahat na nag-participate dito, heroes. Talaga naman na lalong-lalo na yung mga divers natin na nag-volunteer. Alam mo, wala tayong binayad dyan, libre. At talagang they are ready to risk their lives. And then makita din natin na ang volunteerism knows no color. Whether whether Pilipino ka, Amerikano o German, basta gusto mong tumulong, pwede tayo magkaisa at magtulungan. Noong kasagsagan ng habagat, pinatakbo yung team para mag-cover ng isang rescue operation. So yung team naghanap kung saang lugar pinaka-apektado. Yung San Juan, nakilala namin yung Red Cross chapter ng Rizal. And from there, sumama kami dun sa team nila na magkakandak ng rescue operation sa Cainta. Hanging hands on both sides, one guy up, one on board. Go, go, go. We're good, we're good, we're good. Get down the water. 1, 2, 3. Pero nung time na kailangan na kasing i-rescue yung buntis, tapos hindi na kasya doon sa bangka, yung merong time na yung crew, iniwan na lang muna sa isang tabi kasi mas delikado kung kasama sila at baka tumaob yung bangka.
At around 1:43, April 20, 2012, nagkaroon ng sunog dito sa number 131, Agham Road, Bagong Pag-asa, Quezon City. Nagsimula ito, unang alarma is 1:45 at nag-task force alpha ito at around 2 p.m. Kandila daw po. Naiwan ng borders nila dyan sa taas. Kasi bakit kwarto-kwarto kasi yan, sari-saring naninirahan ng daan. Kapag sunog yung storya, isa siya sa mga pinaka-delikadong i-shoot kasi unang-una, yung mga tao nga nagsisilabasan, nagsisilayuan, tapos kami naman, yung media, sumusugod doon. So, ang challenge dito is makapag-document ng maayos at the same time, masiguro na safe pa rin yung teams. Hindi ka pwede basta-basta sumunod na lang sa mga rumeresponde, sa mga bumbero. Kasi bawat galaw, meron silang binibigay na limit lang kung hanggang saan ka lang. Pero dapat napakahalaga na makunan mo yung bawat detalye, bawat mga tao na kasangkot sa mga pangyayari. Kasi kaya importante yun ang safety namin dahil hindi naman din natin alam kung anong mangyayari doon sa mismong location natin. Mas sisiguraduhin muna namin kung saan talaga yung pinaka-safe na lugar na pwede kami mag-shoot. Lagi nating sinasabi na isipin din nila yung buhay nila bago din sila kumuha. No? Kasi pag may nangyari sa kanila, hindi rin natin mapapanood yung nakuna nila. So mas mahalagang bago tayo makapagligtas sa kapwa, yung sarili din natin handa, no? Physically and mentally. Para ganon ay maipalabas natin ng mas maganda yung mensaheng para sa kapakinabangan naman ng manonood. Dahil safety yung pinopromote ng show natin, kaligtasan ng mga nanonood, palaging nandun yung reminder na kung may sunog, huwag masyadong lalapit. Kung delikado na, huwag na masyadong takbuhin kasi sabi nga natin, no story is worth dying for. Pamagitan ng programa ito, matututo ang tao paano maging handa, paano maging alerto, at maging alam nila yung mga kaligtasan dun sa tawag agad ng sa oras ng kagipitan.